pakilang siya ng konti at parang mahina. Narinig niyo ba sa likuran? Medyo mahina, no? Hello, ayun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Unang-una po ay katulad ng nakalagay rito, congratulations sa Magkaisa Community Association Incorporated sa inyong induction program na naman. At siyempre, talagang babatiin natin ay inyong pamunuan. At siyang dahilan kung bakit gawin tayong pagpulong ngayong araw na ito. Binabati ko po sa inyong harapan at sumasaludo sa inyong Presidente Edgar Ñadones. Magandang gabi po. Congratulations po. Ang inyong Vice President Norberto Lolos. Trabaho. Secretary Didit Reverial. Salamat po. Treasurer LB Echano. Ayan, Treasurer. Importante ang trabaho ng Treasurer. Baka pwede bang mag-iwan ng konti sa Treasurer? Pasensya na at konti lang nahugot ko ito. 2,000 lang nahugot ko. Auditor Teresa Bermas. Ayan, paki-audit mo kung gagawin doon sa maliit na ibinigay natin. Mga board members na siya magpapasya sa ilalagay yung maliit na pondo na yan. Vicente Detera III, Ruben Esposado, Fortunato Zamoranos Jr., Zaldi Peña Florida. Peña Florida, marami mga Peña Florida sa Iloilo. Taga din ka? Ha? Quezon, no? Napasyal po yung papa niya doon. Jose Hugo, Angelo D, Jerry Diñega, sorry, Imelda Kabugza. Ayan po. At ang Sergeant at Arms, si Maria Henelyn Nico, si Emily Unday, si Feli Christian Armedilla. Maraming mga Armedilla sa lugar namin sa Loo from Blon, mayayaman. Mayaman po yan, maraming pera. Sila yung namimili ng kopra, mga Armedilla. Taga saan po kayo? Bicol, okay. PRO Pro Virginia Ventula, Mirna Lumugdang, at Josie Dizon. At advisors, Gerardo De Leon, Eduardo Reverial, at Roque Echano. At siyempre, binabati natin ang ating kaibigan na kagawad Efren Reyes. Ang ex-son na si Jimmy Lazaro. Meron ang kapangalan, Jimmy rin doon sa Barangay BF. Naging kagawad sa BF yun at isa sa kilalang mga leader ng Knights of Columbus at ng simbahan. Baka magkaanak mo yun, si Jimmy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Actually, hindi po ulat ito, pero mag-uulat na rin. Sapagat gusto gamitin ang pagkakataon ito para magpaliwanag lang ng mga ilang programa. Upang sa ganon, baka malaman niyo rin kung paano tayo magkakatulungan. Kasi pag alam niyo kung ginagawa ko, malay niyo baka may kailangan kayo doon sa mga bagay na ginagawa ko. Una po, siyempre ako'y kilala niyo na matagal lang naglilingkod sa inyo dito sa buong Parañaque. Nung Long District pa, ang Parañaque, isa lamang ang congressman noon, nahalal ako noong 1992, 1995 at 1998. At doon sa lahat ng mga eleksyon na yan, ako'y nanalo ng landslide sa Barangay Mundok, kasama dito sa Purok 7 at sa Bicol. Kaya malaking pangutang na ko sa inyo, maraming salamat po sa inyo. Sunod, ako'y bumalik matapos na may break, no? Pagbalik ko noong 2004, panalo pa rin ako ng landslide dito po sa Barangay Munwok at lalo na dito sa Purok 7 sa Bicol Region.
Nahalal ulit noong 2007 at noong 2010. Kaya malaki pong utang na loob ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutulong sa akin. Salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat. At ngayon, gusto ko lang banggitin ang aking mga programa. Ang unang-una, kaya tayo, ang unang talagang binigyan natin ng diin ay ang eskwelahan. Kasi alam nyo si Congressman Goles, graduate po ng public school. Medyo mahirap ang dinaanan ko sa public school sapagkat ako galing lang sa isang maliit, mahirap na probinsya, lumaki sa isang low-cost government housing project. Kaya public school ako, katulad ng marami sa inyo rito. At nakakaawa yung mga ginamit namin school buildings ako'y nag-aaral. Kaya sabi ko, pag ako'y mabigyan ng pagkakataon, gagawin ko lahat para makatulong sa pagpapaganda ng eskwelahan sa Parañaque. Kaya nga, sa maikling panahon, hindi pa natatapos yung unang 3 termino ko, kinilala na ako na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings po sa kasaysayan ng Parañaque. At yan ay aking pinagpapatuloy. Pakinggan po natin si Mayor Bernabe na si mismo nagsabi na si Congressman Goles ay malaki ang nagawa pagdating sa larangan ng papapagawa ng mga school buildings. Pakinggan niyo po ito. So magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya pong may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Marami po salamat. Salamat po, Mayor Jun Bernabe. At ito rin ay binabanggit madalas ng ating kaibigan na barangay captain na si Mente at Vincula. Iparating lang po ninyo, Kagawad at XO, ang aking pagbati kay Kapitan Mente at Vincula. Palakpakan natin si Kapitan at Vincula. Ito ang halimbawa ng eskwela na ating pinagawa. Yung pinakamalaking building sa Parañaque National High School. At hindi lang po yan, meron pang 3. At hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking school building sa Parañaque National High School. At ngayon, ako'y nasa 2nd District. Ito ang pinakamalaking high school natin sa 2nd District, ang Dr. Ricardo Santos National High School. Sana makapasal kayo dyan. Medyo malayo ng konti rito sa kabila ng South Super Highway. May kita nyo, dati mababang building, ngayon matataas na yan. Moderno na ang mga building yan. Mas moderno yan kasi sa mga building na makikita natin doon sa 1st District ng Parañaque. Hindi po tayo mahuli dyan. Ito pa ibang mga halimbawa ng building doon. At ito pinakahuli, 4-story building. At dito na sa atin, sa Barangay Moonwalk mismo, ngayon ang pinagmamalaki ng buong 2nd District ng Parañaque, ang ngayon tinuturing na pinakamagandang elementary school, hindi lamang sa buong Parañaque, kundi marahil sa buong Metro Manila, ang San Agustin Elementary School, na nandito sa Barangay Moonwalk. Noong una, ito, maliliit ang building dito, naalala nyo, gawa sa kahoy, 1 story lang. Ayan, tingnan nyo ngayon, nagtataasan ng mga building, ito po, nagtataasan at yan pa. Katulad ng sinabi ko, mas maganda po ang mga building na ito kaysa sa mga building na makikita nyo sa 1st District ng Parañaque. Kayo na ang maaaring magpasya dyan. At San Antonio Elementary School, halos lahat ng school buildings, project natin. F. Serrano Elementary School sa Barangay Don Bosco, halos lahat, project natin. Masville Elementary School, ganoon din po. Ang napagawa natin mula noong July last year, 4, at mula noong 2004, 32 na mga school buildings ang ating pinagawa sa buong 2nd District ng Parañaque. Alam nyo, pag nilagay nyo ang 32 school buildings dito sa Proof 7, palagay ko, hindi makakasya dito sa Proof 7 ang 32 school buildings. At hindi lang po yan. Tayo kinilala rin sa pagpapasimento ng napakaraming mga kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Mula no ako'y makamahalal nung last year, siyang na ang ating napasimento at mula na ako'y bumalik bilang congressman noong 2004, 110 kalye ang ating naipasimento sa buong 2nd District ng Parañaque. Ito ang mga halimbawa, pagpapayos sa Sukat Road, Moonwalk Merville Access Road, ginagamit ninyo. Ito pa po, Front Street, Barangay Don Bosco, kung kayo pupunta doon sa Sukat via Barangay Don Bosco, yan, nakagamit nyo, napakahaba pang sementadong kalayan. Lupena Street, sa loob ng Barangay San Antonio, Moonwalk Merville Access Road, dati lubak-lubak, ngayon, napakakinis na. Yung Select Service Road sa may Barangay Marcelo Green, San Valley Drive, at yung service road din sa Barangay San Martin de Porres. Ito po ang mga sari-sari mga kalye.
At yung sukat ay napawiden noong unang termino ko bilang Lone District Congressman. At itong Skyway Project po, yan ay nagsimula sa pamamagitan ng aking panukalang batas, yung Elevated South Superhighway Project na mabuti na lang at tinulungan tayo ni Secretary Villar ng Public Works, Speaker de Venecia, at ngayon kinuha ni Presidente Ramos at siya nagpatupad dito sa pamamagitan ng BOT. Ngayon ang tawag dito is Skyway Project. Nakakatuwa po, ang Presidente ng Skyway Corporation, si Chito Borromeo, nagsalita minsan sa Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nakita ko at nasabi, ayan si Congressman Goles. Siya ang nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Salamat po. At ito ang isa sa pinakahuli nating malaking programa, yung pagpapagawa ng maraming covered courts. Alam niyo kung ano tawag po dyan, no? Coliseum. Napakarami po niyan. Nung aking sinimulan yan, alam ko na marami pa magawa ko. Dahil alam niyo, talagang alam ko kailangan yan. Dahil alam niyo, na ako'y bata, naglalaro kami sa Ateneo. Galing kami ng Project 3. Nagigit ako sa Batag Ateneo dahil meron silang covered court doon. Sabi ko, naku, sana magkaroon kami. Awa ng Diyos, nilapitan namin ng mayor, ang congressman, at social, wala pong nangyari. Pero dito, sa 2nd District ng Parañaque, hindi lamang meron nangyayari, marami pong nangyayari pagdating sa covered court. Ang pinakakaiba ay yung paggamit ng polycarbonate roofing. Ano ba ang polycarbonate roofing? Ito yung nakita ko doon sa Disneyland, nakita ko sa Ayala Town Center. Kaya nung kinausap ko ang district engineer, sabi ko, engineer, ang gusto kong gamitin na bubong ay polycarbonate. Ang sabi ng engineer, Congressman, medyo mahal ho yan, baka kulangin tayo ng budget. Ang sagot ko sa kanya, okay lang yan dahil ayokong tipirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Salamat po. So ito, ang polycarbonate sa Europa. Tingnan niyo mga modernong mga building, gumagamit ng polycarbonate na bubong. Sa Middle East, ganoon din. Sa may Dubai po ito. Sa China, ganoon din. Alam mo, China, modernong bansa. Sa India, ganoon din po. Sa China, ito yung station, train station. Sa Ayala Town Center, at doon sa Europa. Ito ang isang moderno na gumagamit ng polycarbonate sa Europe. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang bubong na yan. At ito naman ang ginagawa natin sa 2nd District ng Parañaque. Barangay Don Bosco, Barangay Marcelo Green, Sampaloc, Barangay BF Homes. Sa Port State Elementary School, yung campus, merong bubong. Yung Moonwalk National High School, ayan, bago-bago, meron ng bubong. San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc Side Elementary School. Yan ang China. Ito yung China. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Ito ang modernong India, makapangyarihang bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Sa 2nd District lamang po ng Parañaque nakikita yan. India, yan naman ang 2nd District ng Parañaque. Middle East, ito naman ang 2nd District ng Parañaque. At hindi po India, Europa po yan. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Ito ang hanay ng mga Coliseum na atin na paggawa mula sa 1 hanggang 10, 11 hanggang 20, 21 hanggang 30, 31 hanggang 40, 41 hanggang 50, 51 hanggang 60. Yung pinakahuli ay yung South Green Park, yung ENSIA sa BFO, sa Barong number 58. Palagi ko, baka sa Sabado ay inaugurate namin yan para mailagay na ang kanilang pangalan. Ito ang mapa ng Parañaque. Dito makikita nyo ang lokasyon ng mga iba-ibang Coliseum. Makikita nyo ang BF Homes, Barangay BF Homes, ang Barangay San Antonio, Barangay Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay San Valley, Barangay Moonwalk. Napakarami sa Barangay Moonwalk, sa Merville at sa San Martin de Porres. Doon sa kabilang distrito, halos wala kayo makikita dyan. Alam nyo, ang congressman, makapagpagawa lang ng 3-4 na covered courts, pinagmamalaki na yan. At may dahilan din para pagmalaki niya. Pero si Congressman Goles po, hindi lamang 3-4 ang pinagawa, kundi mga mahigit 60 at itong nakarang taon na ito, mula noong July, napakarami ito po. Ang na-complete natin, 25, mula lamang noong July last year. At nasimulan 5, malapit na matapos yan, bago matapos ang taon. To date, mula nung sinimulan ko ito, 59, at meron nakahanay na 11. Ang kasama dyan, magpapagawa ulit ako ng isang Coliseum doon naman sa San Agustin Elementary School. Doon mismo sa harapan, para yung mga bata ay hindi magbabasa doon sa campus. Ay, pagkaayos ka ito. Ano nangyari dito?
Okay. Ngayon naman, ang sunod naman, yung mga creek. Ang creek napaka-importante para sa atin. Kayo malapit kayo doon sa creek, doon sa kabila, no? Yung riverside. Ang creek, pag nagbara, maaaring magdulot ng baha. Pag marumi, maaaring magdulot ng sakit at hindi magandang tingnan. Ito po ang binibigyan natin ng prioridad. At ngayon, ayan, alam ni Exo Lazaro kung saan yan. Alam ni Kagawad Efren Reyes kung saan yan. Marami po nanonood din ngayon. Kung may panahon kayo, panoorin nyo yung Dungalo Creek doon sa dulo ng E. Rodriguez. Yan yung creek na nagdi-divide sa Barangay Moonwalk at Barangay Santo Niño. Yung banda sa may Libo na tinatawag. Malaki pong operasyon niya. Makikita nyo, hindi ito mano-mano, hindi tao-tao, kundi gumagamit tayo ng heavy equipment. Napakalaki po ng proyektong ito. Ito naman ang sa loob ng Airport Village. Dati, baha ito. Pag umuulan ng malakas, nagpunta ako ron pagkatapos ng Typhoon Pidring. 2 disilting repropping project ang ating pinagawa dyan. Tingnan nyo ngayon, napakaganda ang daloy ng tubig doon. Ito ang sa Dungalo Creek, sa loob ng Barangay Moonwalk. Ito pa, Dungalo Creek. Hindi yan sa Dungalo, no? Kundi yan ang pangalan ng creek, doon banda sa may tabi ng Bricktown, doon banda sa may Libo. Ito naman, ang ganun pa rin, mechanized talaga ang trabaho dito. Tingnan nyo kung gaano karaming lupa ang tatanggalin niya. Isipin nyo kung anong magiging magandang epekto nito pag natanggal lahat yung lupa na yan. Lalalim ang ilog dyan. Ito naman ang sa Moonwalk Creek, sa loob ng Aldrin, sa may bandang Aldrin, Moonwalk. Ito pa. At sa Sapang Buhaya, sa Barangay San Antonio, meron tayong napakalaking riprapping project yan. Ang tataas po ng riprap natin. Kaya yung tubig, kahit na umawas, ay hindi aabot sa mga bahay. Ito pa, sa Sapang Buhaya, ang dulaw kanina. Ito naman sa Villanueva Creek. Villanueva Creek pa ito, napakahabang creek ito. Galing sa BF hanggang sa papuntang San Dionisio po ito. Ang napatapos natin na desilting and repropping project mula nung magsimula ang 15th Congress last year, siyang. Mula nung 2004, 31 ang atin natapos. Pero yung tatlong binanggit ko kanina, napakalaki niyan. Katunayan, kahit na tatlo lamang yan, ang bilang, mas malaki yan kaysa dun sa siyang na natapos na. Ganun kalaki yung ongoing project nito. Meron tayong PGH referral program. Alam niyo naman yan, sapagkat marami sa inyo lumalapit sa amin, libo-libo na po nakikinabang dito para makatulong para sa mga nagkakasakit. Ito ay 20,000 na ang kinabang dito mula noong 2004. Mula nung last year, 4,913 ang nakinabang at parati po kayong pwedeng gumamit ito. Bukas po ito para sa lahat sa inyo. Ito, libreng palibing. Hindi magandang bagitin dahil malungkot na balita, pero ako ilang beses nakapunta dito sa may chapel nyo. Meron nakaburol at kasama sa ating libreng palibing program. Alam nyo, kaya ako sinimulan ito dahil naawa ako sa mga mahihirap na namamatayan. Una, namatayan na, siyempre malungkot. Pangalawa, nababaho sa utang, hindi makahon. Dito po sa 2nd District, dito lamang merong ganito. Libreng palibing, wala pong pili ito. Basta't kayo ay mapapatunayan mahirap, libre po ang palibing at wala na kayo masyadong papasanin. Sa 1st District, wala pong ganito. At gusto ko rin sabihin na kahit na madalas yung makita rito, katulad kanina, pagpasok ko rito, ang komentaryo ng mga tao, madalas akong paikot-ikot dito. Tama ho ba yun? Alam niyo ang favorite na lugar ko madalas kainan dito sa labas. Dito sa Purok 7, madalas akong kumain dyan. Kaya kayo hindi ka pagala-gala, pero kahit ako pagala-gala, pasal ng pasal, gusto kong i-report sa inyo si Congressman Goles po, hindi nag-a-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes. Hanggang ngayon, wala pa rin absent, 100% perfect attendance. At ito ang aking pang-malitrato habang ako'y nagtatrabaho doon, nakikinig minsan, okay, nakatayo, nakikipag-usap sa ibang leader ng Kamara, minsan nakatayo para mag-interpellate, at minsan nakatayo para ako magtalumpati. Ito po yung mga batas na aking i-report sa inyo kasi siyempre ang isang mambabatas dapat merong batas na nagagawa. Pag meron pong dumating na congressman dito, tanongin nyo agad, ano bang batas na nagawa ninyo? Pag walang batas na nagawa, ibig sabihin hindi siya nagtatrabaho. At pag meron sinabing panukalang batas, tanongin nyo kung ano yan. Ano bang pakinabang ng mga tao dyan?
Ito po ang unang-una, Climate Change Act of 2009. Napaka-importante po itong batas na ito, ang laking epekto sa ating lahat. Kasi ang climate change, maaaring magdulot ng baha, maaaring magdulot ng dagdag na init, dadami ang tropical diseases, mga sakit, baka tumaas ang dagat, baka lumbog ang maraming lugar sa may bandang Manila Bay. Yan ang sagot natin, ang Climate Change Act, ang may akda, ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Sunod, international humanitarian law para proteksyonan ang karapatang pantao ng mga mahihirap. Yan ito, binataya ito ng International Red Cross at saka ng United Nations. Kaya ako tuwan-tuwa, ito ay naisa batas, ang mayakda ang inyong lingkod. Ang reforma ng Philippine National Police, alam naman natin kung gaano importante ang PNP. Ito rin, ginagawa natin ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Coast Guard Act, para sa mga madalas maglakbay sa dagat, yung mga umuwi sa Visayas, sa Mindanao, inaayos natin ang Coast Guard, ang mayakda ang inyong lingkod. Cityhood ng Parañaque, ang Parañaque ng siyudad sa visa ng Republica 8507. At expanded senior citizens law. Hindi pa kayo senior citizen, di ba? Mga siguro mga 10 taon pa bago kayo maging senior citizen. Ito, malaking bagay para sa mga senior citizen. Kasi alam nyo, noong una, nagkaroon ng senior citizens law, 20% discount na binibigay. Ang BIR naglabas ng VAT, 12%, binawas, naging 8% na lamang. Nagreklamo ang mga senior citizen. Kaya ginawa ng mga ilang kongresista, kasama po si Congressman Goles, nagtrabaho kami, naglabas ng expanded senior citizens law. Binalik sa 20% yung discount. Kaya ngayon, ang ating mga senior citizen ay nag-i-enjoy na naman ng senior citizen discount pag sila ay kakain sa Jollibee, sa McDo, sa Tropical Hut, at kung bibili ng gamot sa butika. Kaya para sa mga senior citizen, ito po ang alay sa inyo ni Congressman Goles kasama ang iba pang mga kongresista. Pero ito masasabi ko sa mga senior citizen, 20% ang discount sa Jollibee, sa McDo, sa Tropical, pero kung ako ay makasabay nyo ron, hindi lamang po 20% discount ang i-enjoy nyo, kundi 100% discount pag senior citizen. At kung paniniwalaan ni Congressman Goles na senior citizen kayo. Kasi meron mga senior citizen, parang hindi. Education agenda. Ito po, nationalization ng mga eskwelahan. Malaking bagay ito sapagkat pag na-nationalize, tutulong ang gobyerno nasyonal. Milyon-milyon ay tutulong at magdadagdag din ng mga teacher. Nationalization ng Parañaque National High School, ang mayakda ang inyong lingkod. Nationalization ng Dr. Ricardo Santos National High School, ganun din po. At itong bandang huli, San Valley National High School at Moonwalk National High School. Ang Moonwalk High School, bagong-bago pa lamang. Nauna pa yung mga ilang high school sa District 1. Pero ang Moonwalk National High School, nauna na maging National High School. Hindi lamang sa 1st District, kundi sa napakaraming lugar sa Metro Manila, ang mayakda alay sa inyo ni Congressman Goles po. Lalo na sa inyo rito. Meron mga nag-aaral sa Moonwalk High School dito. Marami. Mga panukalang batas, meron po tayo magpanukalang batas na ginagawa pa rin. Alam niyo, ang Presidente naglabas ng isang libro. Ang tawag dito, yung Priority Legislative Measures of the President. Namili siya sa libo-libong mga panukalang batas sa mga kongresista at mga senador ng 23 priority legislative measures. Natutuwa po akong i-report sa inyo na sa 23 na ito, 3 ang inyong lingkod po ang mayakda dito. Ano yung mga yan? Witness Protection Bill para po sa mga saksi sa malalaking krimen. Kailangan ho yan. Witness Protection Bill. Anti-Money Laundering Bill. Ito yung mga nagtatago ng pera. Yung mga nagra-racket, yung mga nagda-drug lord, mga gambling lord, mga nagpa-plunder. Yan ang makakatulong para hanapin ang pera. Maritime Zones Bill. Alam niyo, ang Pilipinas napapaligiran ng malawak na karagatan. Territorial Sea, Exclusive Economic Zone. Pero ngayon, meron po isang malaking bansa, inaangkin ang ating karagatan. Yan ay paglalaban natin, dapat natin labanan. Ang sagot natin dyan, yung Maritime Zones Bill. Meron tayo sa panukalang batas para magtatag ng bagong departamento, Information and Communications Technology. Ito yung para sa call center, para sa BPO, para sa internet, para sa telepono. Ano ang status sa mga panukalang batas na ito? DICT Bill, approved on second reading noong 11 October 2011. Yung Maritime Zones Bill, hindi lang po approved on second reading, nabago na po ito. Approved on third and final reading na po. Yung Maritime Zones Bill, ibig sabihin, malapit nang maging batas ito, inapruman ito kahapon sa Kamara ng Representantes. At Anti-Money Laundering Bill, approved on second reading October 12. Ito naman ang sprat list. Tingnan niyo po.
ito ang ating pinaglalaban kasi ito ang sprat list na malilit at tundok-tundok na yan. Ito ang ating exclusive economic zone. Nakita nyo kung nasa ang sprat list, halos kalahati ay nasa loob ng ating teritoryo. Ito ang Pilipinas, ito ang Palawan. Andun ang China, tignan nyo kung gaano kalayo ang China. Pero inaangkin nila ang sprat list. Parang pong yung, parang yung barangay Don Bosco, gusto angkinin. Itong Purok 7, sabihin, amin yan, yung Purok 7. Hindi man siguro pwede gano'n, di ba? Hindi pwede, kaya pinaglalaban ho natin yan. Ang ginawa ng China, nag-drawing sila ng red line. Sabi nila, ang nasa loob ng red line na yan, amin. Kaya yan ang pinaglalaban natin. Yan po ang ginagawa ni Congressman Goles kasama ang mga ilang kongresista at mga senador. Pinaglalaban po natin ang karapatan ng Pilipinas. So, yan po ang sinasabi nating mga sangkap, mga bahagi ng tinatawag nating mundo ng responsableng gobyerno. Kaya ako ay nandito para kumanyaya sa inyo. Iniimbita ko po kayo. Sana sumama kayo sa mundo ng responsableng gobyerno na makikita nyo maganda ang mga school buildings, sementado ang mga kalye, merong PGH referral, merong mga scholarships, mga TESDA scholarship, merong libreng palibing at marami pang iba. So yan po aking may ulat sa inyo at sa muli ako'y bumabati sa inyong pamunuan dito po sa Bicol Region. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much. Pasensya na po at Maraming salamat. hindi na po magtatagal. Hindi na po, maraming salamat po. Pagkain ba dyan? Sir Jimmy, meron po. Hindi na. Thank you po. Sana naman ibigyan niyo yung Opo, walang lugar eh. yun na nga po. Pero maganda po. Ang dapat ang syudad, ang city lang. Maraming salamat po mahal naming Congressman. Kung meron, matagal ko na Hindi na naman sa TV natin nakita, kundi inaulakan ng ating munting salo-salo ngayon. Siguro, sa ika nga kaya ko lang nasasabi sa inyo, baka tumating ang panahon. City government lang, pwede ko sa pagpahit ng diba? Diba? So, sila sa mga pagkakataon na ma-expand. Dahil marami yung estudyante na kailangan ng pasok. ganyan yung ginawa ko sa mga school. Kung may lugar, gagawin ko. Kung wala, paano magagawa? Sir Jimmy. Sila ka mapalutahin din mo. Kaya lang sa sabi sa inyo, tsaka alam ko darating ang panahon na O, tabi muna, tabi. Tabi muna kayo dyan. Pasok sila. Asa na si Ina? Asa na sila? Asa na si Ina? Ira, saan ka Ira? Saan ka na Ira? Sabi mo yung kanya. Asa na? Ayun eh. Asa na yun? Ay,